Love Serye TV. Great Obsession with a Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikalimang bahagi. Sa pagtataka ni Maya, pagkatapos niya maihatid ni Rex ay hindi agad ito umuwi. Niyaya siya nito maglaro ng billiards sa den nila. Pagkatapos maglaro, ay nagsalo sila sa isang masarap na merienda. I admire you and your mom for staying humble. Kahit isa na kayo sa mga pinakamayaman sa buong kabalyero, sabi nito. Nasa brick patio sila kung saan may garden set. Nasa harap nila ang spaghetti marinara, mainit pan chicken empanada at four season juice. Ganito na kami noon pa. Wala namang dapat ipagbago. My mom was just lucky dahil minahal siya at pinakasalan ni Tito Hermano, kahit simpleng babae lang siya noon. Noon ko nga na-realize na may mga lalaking hindi physical attributes ng babae ang tinitingnan. Bilag na sa mid si Rex. Hindi niya tuloy alam kung may mali sa huling sinabi. Simple lang naman dati yung buhay namin. Nang mamatay yung daddy ko nung 11 years old ako, kahit marino pa yung mami ko para lang maitaguyod ako. Isang simpleng empleyada lang din si mami ni Tito. Napansin ni Tito Hermano kasi pagan at pagiging dedicated ni mami sa trabaho, kaya na-promote siya hanggang maging personal assistant. Nagulat pa nga ako nang si Tito Hermano mismo ang magsabi sa akin na mahal niya si mami ko at gustong pakasalan. Tahimik lang si Rex habang kumakain. Hindi alam ni Maya kung nagustuhan nito ang pinahanda niyang merienda o may iba pang dahilan ng pananahimik nito. Sana makatagpo rin ako ng katulad ni Tito Hermano. Na milyonaryo? Hindi. Yung katulad ni Tito na mabait at mamahalin ako kahit wala akong gandang pang display. Muntik na namang masamid si Rex. Pagkatapos ay ngumiti ito. Who says you're not beautiful? Dahil sa walang kamatayang kasabihang beauty is in the eye of the beholder. Malungkot na yung sagot. No, Maya. You're beautiful. May ganda kang hindi siguro masyadong pansinin, pero nakikita ko yon. Yung may look simple sa unang tingin, pero habang pinagmamasdan kita at nakikilalang mabuti, I can see the beauty in you na hindi nakikita ng naked eyes. The kind of beauty which is lasting at hindi kumukupas. Gusto niyang matawa. Wow, maganda raw ako. Totoo kaya sa loob niya sinasabing yun o may nakain lang siyang kung ano-ano? Bigla siyang napatanong sa sarili. Alam ko namang hindi ako maganda. Baka kaya mo lang sinasabi yan para i-uplift yung moral ko. For me, you are beautiful. A real bonita senyorita. Pero hindi kita masisisi kung pagdudahan mo man ang sincerity ko dahil sa mga sinabi ko sa iyo noon. Nagtatampong sabi nito. Sinalubong ni Maya ang tingin ni Rex. Kung sa bagay, ito ang klase na lalaking hindi na kailangan magsalita para makapagpasagot ng babae. Kaya siguradong hindi siya nito nabobola. Alam mo ba kung bakit hindi nakikita ng iba yung kagandahan mo, Maya? Seryosong patuloy nito. May kulang sa'yo. Masyado kang simple. Sa pananamit mo and the way you carry yourself. Parang magusto mong palaging itago yung sarili mo sa iba. 18 ka lang pero kung manamit ka, para ka namang kaedad ng mami mo. You have beautiful skin. You're sexy pero kakaunti lang ang nakakapansin nun. Dahil most of the time, your sleeve shirts, long skirts, and jeans ang palagi mong suot. Hindi ka rin naman ito choice ng pananamit. Kaya lang baka sabihin ng iba, pinipilit kong takpan ang mga kakulangan ko sa ibang bagay. Baka lalo lang ako magmukhang katawa-tawa kapag nalitaw ako ng cleavage, nag-display ng legs at nagbe-bare ng shoulders. Baka asarin lang ako ng guys at isiping nagpapapansin lang ako sa ibang paraan. Self-confidence lang yung kulang sa'yo, Maya. You're a wonderful and beautiful person, kaya hindi mo dapat itago yung sarili mo. You may not be tall but you're petite and cute. Napamulagat siya. Si Rex bang naririnig niya nagsasalita? Base naman sa nakikita niya sa mga mata ng binata, mukha namang may sinseridad sa mga sinasabi nito. Dati ang mami at ang mga close friends lang niya nagsasabing maganda siya at kulang lang sa tiwala sa sarili. Ngayon ay hindi siya makapaniwalang sasabihin din iyon ni Rex. Binawi ni Maya ang tingin at tinuon ang pansin sa kinakain. You know what? Patuloy nito. You will look beautiful if you will feel beautiful at magkakaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Be proud of who you are. Try to overcome your inferiority complex. Ipakita mo sa ibang you are a special person. Lalo na't meron kang wala sa iba. Anak ka ni Belen Escudero. Para siyang hinaharana ni Rex sa ganda ng mga sinasabi nito. Biglang nag-boost ang self-confidence niya. Pakiramdam niya ay naging kasing ganda niya si Cameron Diaz. Susundin niya ang payo ni Rex. Sisikapin na niya ma-overcome ang kanyang inferiority complex. She had to believe and feel that she was beautiful.
Pagkatapos magmerienda ay nagyaya pa si Rex na manood ng pelikula sa home theater nila na nasa second floor ng malaking bahay na minana ng mami niya sa asawang si Hermano. Kasama nila si Bonik na nanonood ng A Walk to Remember, pero nabore at inantok na ang bata kaya iniwan din sila. Nakaalis na si Rex pero hindi pa rin makapaniwala si Maya na nakasama niya ito sa halos buong maghapon. Dati umaabot lang ng kaunti ang magkasama sila at umaamot lang siya ng pansin. Sa loob-loob niya habang nakatihaya sa kama, yakap ang isang unan at nakatitig sa kisame ng kwarto niya, ni hindi siya nagpakita ng kahit katiting na interes sa akin noon. Pero ngayon, feeling ko importante ako sa kanya. Thank you. Thank you God. I'm happy and very much in love. Napakasaya ni Maya. Parang paulit-ulit na nag-e-echo sa kanyang pandinig ang mga sinabi ni Rex kanina. Maganda rin pala siya para rito. At posible ring mahalin siya nito. Iligawan mo na ba, Rex? Tanong ng daddy ni Rex. Nasa gym sila ng umagang yon. Malapit lang ang gym sa bahay nila kaya twice a week ay nandun siya. 3 times a week naman ang kanyang ama. Ano ba naman kayo, Dad? Nakakunot ang noong sabi niya habang itinataling mabuti ang sintas ng isa sa pares ng rubber shoes niya. 2 days ko palang kinakaibigan si Maya. Aim for the target as soon as possible, son. Huwag mo nang patagalin. Kailangan mahulog na ang loob ni Maya sa iyo habang buhay pa si Belen para hindi niya pagdudahan at maging ng ibang tao ang motibo mo. Kailangan mag-boyfriend na kayo bago pa mamatay si Belen. Napailing siya sa mga sinabi nito. Kapag naulila siya, ikaw ang unang taong tatakbuhan niya. Maya is in love with you, Rex. Sunggaban mo ng opportunity na to. Kapag girlfriend mo na siya, makukuha natin ang buong tiwala niya at maiilambing mo na sa kanya ang kahit ano. Ang full control ng Escudero Food Corporation, lalo na't nag-iisa na siya. Hindi nag-react si Rex sa sinabi ng ama. Alam mo bang nakakalula pala ang halaga ng trust fund na iniwan at inilaan ni Belen para kay Maya? Huwag niyo nang ulit-ulitin sa akin, Dad. Naaasiwa lang ako marinig yan. Ngayon ko na-realize na hindi pala ganun kadali ang pinapagawa niyo sa akin. Pero kailangan mong gawin. Hindi ka naman mabibitay sa ginagawa mo. Tayo lang ang nakakaalam na tungkol sa planong to. Tano nyo lang, sumunod lang ako sa gusto nyo. Ano ang sasabihin ng mga kaibigan ko kapag nalaman nilang nililigawan ko si Maya? Lalo na si Ira. Lalo kami magkakalabuan nun. Bakit mo ikakahiyang i-display si Maya? I'm sure, marami ring lalaking gustong ligawan siya. Dahil alam nilang at 18, she's an heiress of multi-millions. Wala akong pakaalam sa millions niya. Sabi niya habang pumupesto sa stationary bicycle. Basta sinasabi ko sa'yo bilisan mo ang kilos mo. Give her cards, flowers, gifts, those kind of stuff na alam mong magugustuhan niya. Then ask her to go out. Ipakita mo sa kanyang importante siya sa'yo at hindi mo ikinakahiya. Pero Dad, I think this is unfair to Maya. Nagigilty ako sa ginagawa ko. Sa 2 araw na magkasama kami at kailangan ko siyang paniwalaang espesyal siya sa akin. Feeling ko ang laki-laki ng kasalanan ginagawa ko sa kanya. Come on, Rex. Don't give me that bullshit. Basta gawin mo yung pinapagawa ko nang walang complaint at protest. Matagal siyang natahimik habang nanatili lang nakaupo sa stationary bike. Madilim ang kanyang anyo. Nakaiwas ang tingin sa ama dahil ayaw niyang makita ito. At ang mahigpit na pagtutol ng kalooban niya sa pinapagawa nito. What if hindi ako sumunod at hindi ko na ituloy yung pinapagawa niya sa akin? Matigas ang anyong baling niya sa ama. Kung sakali ngayon lang siya, hindi susunod sa kagustuhan nito. Naging masuno rin siyang anak dahil alam niyang hindi siya nito tunay na anak at kailangan niyang gantihan ang malaking utang na loob dito. Hindi kaagad sumagot ang daddy niya. Sa halip ay tinunggan nito ang plastic bottle ng mineral water at dire-diretsong inubos iyon bago siya tiningnan. Kung hindi mo susundin yung iniutos ko, madilim ang kanyang tingin ng ibaling sa kanya. Para mo na rin sinabi sa akin na nagkamali ako nang piliin kita over my own happiness. At bibiguin mo ako, Rex. Ikaw pa naman ang inaakala ko magbibigay ng katuparan sa pangarap kong maging akin ang corporation. Pagkatapos ay tumalikod na ito. Pero nag-iwan ng daddy niya ng mabigat na hamon. Naniningil na ba ito sa utang na loob sa kanya? Kahit labag sa loob ng lalaki na paibigin si Maya para sa interes ng daddy niya, hindi naman kaya ni Rex na biguin ng taong pinagkakautangan niya ng loob. Kaibigan nito ang tunay niyang ama at ang mga magulang na sabay na aksidente nung 2 years old pa lamang siya. Kinupkup siya ng daddy niya, binigyan ng komportableng buhay at itinuring na tunay na anak.
Nakalimutan na nito ang pag-aasawa dahil sa pag-aalaga at pagpapalaki sa kanya. Ang babaeng dapat papakasalan nito ay umatras dahil ayaw na makahati siya sa atensyon nito. Pinili siya ng daddy niya. Nakontento nito sa ilang relasyong walang commitment at pinatagal na ng ilang taon. Malaki ang utang na loob mo kay Leo, Rex. Iyon ang madalas sasabihin na nakatatanda nitong kapatid na si Tito Alex. Kaya sana, hindi mo makalimutan yon. Sundin mo ang bawat kagustuhan niya. At ngayon na ang pagkakataon ng pagbabayad ng utang na loob. Alam ni Rex kung anong at gaano kahalaga ang ama na makuha ang kontrol ng corporation. Kaya wala siyang pagpipilian kundi ang ituloy ang pagpapaibig kay Maya. Pero pagkatapos ng kalokohang ito at makabayad ako ng utang na loob sa inyo, magsasarili ako sa loob-loob niya. Pwede mo ba akong samahan mamayang uwian sa mall? Paglalambing ni Maya kay Rex. Bibili lang ako ng gift para kay Christy. Debut niya kasi sa Saturday. Sure, yun lang pala, sabi nito habang nagmamaneho. Gaya ng pangako ni Rex, sinundo siya nito sa university. Halos isang oras din silang naglibot sa mall. Kahit pakiramdam niya ay alangan sila dahil para silang hinlalaki at hinliliit. Isang 6-footer at isang 5-footer. Lahat ng madaanan nito ay napapalingon, samantalang sa kanya ay walang lalaking tumitingin. Pero lihim pa rin siyang natutuwa dahil hindi siya ikinahiya ni Rex kahit sanay itong nagagandahang babae ang palaging kasama. Bukod sa pagbili ng relo para kay Christy, namili rin si Maya ng mga bagong damit, sleeveless, top tanks, off-shoulder blouses at medyo sexy mga damit ang pinili niya. Pagkatapos iniyaya siya nitong mag-snack. Pakiramdam niya ay nangangarap lang siya dahil para siyang prinsesa sa pag-aasikaso ng binata. Palagi ito nakaalalay sa kanya. Sa paglalakad nila, sa pagsakay ng escalator hanggang sa pag-upo sa harap ng mesa sa loob ng restaurant ng basement ng mall. Si Rex pa ang nagpumilit na magbayad ng in-order nila kahit na ipinipilit niyang siya na ang magbabayad dahil siya ang nag-aya. Nagulat pa si Maya at saglit na na-freeze na umangat ang kamay nito at marahang pahirin ang gilid ng kanyang bibig. May naiwang mayonnaise, nakangiting sabi ni Rex. Ilang segundo lang ang lumipas bago siya nakabawi. Dahil ang simpleng pagdikit ng kamay ng binata sa kanyang balat, pakiramdam niya ay hinalikan na siya nito. She was 18 but never been kissed, never been touched. Kinakantsawa na nga siya ng mga kaibigan. Halos hindi na malasahan ni Maya ang kinakain na baked macaroni. Kay Rex na lang nakatuon ang kanyang pansin. Nahihiling niyang sana may naiwan uling mayonnaise sa gilid ng kanyang bibig para ulitin nito ang ginawa. Hindi pa sila tapos kumain ng pagpaalam na si Rex na pupunta sa men's room. At nagtaka siya nang magtagal ito roon. Pagbalik ay nag-aya na itong umuwi. May problema ba, Rex? Tanong ni Maya nang nasa kotse na sila. Bigla lang sumama yung tiyan ko. May pakiramdam siyang hindi yun ang totoong dahilan. Pero ayaw niyang paikutin ang imahinasyon at pagdudahan si Rex. Ayaw niyang masira ang kaligayahan na nararamdaman. That's true. Nakita ko si Rose kanina sa mall. Pagkakwento ni Rex sa best friend na si Anton. Nakausap niya sa cellphone. Ang tinutukoy niyang Rose ay ang best friend ni Ira. Ano ginagawa niya dyan sa Caballero? Tanong ni Anton. I don't know. Hindi ba niya kasama si Ira? Hindi ko napansin. Pero anong malay ko kung nasa ladies room o nasa ibang section lang siya ng mall? Nagkausap ba kayo ni Rose? No. Iniwasan ko siya kaagad. Bakit naman pare? Malay mo kung ipinapahanap ka ni Ira sa kanya. I'm with another girl. Lalo kami magkakalabuan ni Ira kung nakita ko ni Rose na may kasamang iba. Dahil sigurado magkukwento yon. Isa pang sulsol iyon kay Ira kaya nag-aaway kami. Pare, more than a month na yung lovers quarrel nyo ah. Baka mahirapan ka nang ayusin yan. Maayos din to. Gusto ko lang na mamiss niya ako at matakot siyang mawala lang ako ng tuluyan sa kanya. Kaya nagtatrabaho ako dito sa Caballero at hindi tumatawag sa kanya. Sino ba yung kadate mo pare? Siya ba ang reigning Miss Caballero? Muntik pang mapahagalpak ng tawa si Rex. No pare, but I'm sure. Hindi rin mahuhuli ang ganda niya kay Ira. Sapat para hindi mo masyadong mamiss si Ira at makuha mong makipagmatigasan sa kanya. Ang babae din yan siguro ang dahilan kaya naisip mo magtrabaho dyan sa Caballero. Hindi niya alam kung anong isasagot kay Anton. Kung aaminin niyang hindi pwedeng ihilera si Maya sa mga naging girlfriend niya, baka pagtawa na naman siya nito. You'll meet her soon pare, sabi na lang niya. But one thing's for sure, hindi ko siya balak ipalit kay Ira. Nagpasama lang siya sa mall. She's just a special friend.
Biglang nakaramdam ng guilt si Rex pagkatapos silang mag-usap ni Anton. Ni hindi kasi niya kayang isiping si Maya ang ipapalit niya kay Ira. Kung matutuluyan ang pagbe-break nila ng girlfriend, siguradong pagtatawanan siya nito. Pero kung tutuusin, walang dahilan para itago niya si Maya sa mga nakakilala sa kanya. Bakit nga ba niya magagawa yun?